ato lang kuan diri, dili ni siya discrimination, dili tanan nato nga mga maranaw nga mga igsuon. Kay kung ingon tag Muslim, di ta maingog Muslim. Maranaw nato nga mga igsuon ang na-involved nini. No, dili ni some sort of the discrimination ato lang ning ikuan kay Naputol mga higala o nagano mga Bisaya involved yun. Pero kasagaran sa mga big time, labi na diri nga area matud pas PDEA kay ikaw may kuan chairman na ba niyan sa dangerous drug. Matud pas mga intelligence report sa atong PDEA, no? Philippine Drug Enforcement Agency, basta mga big time na mga inani na. Kay big time na niya, dako na ni sindikato na ni. 7 million asa ka mga hoyan na. Kasagaran ani ang mga na-involved gawas atong gikan diri sa Gielgar, no, nga mga Bisaya gikan dinhi sa Usamis. Kasagaran gikan dinhi sa Lanao Sur ug Marawi area. Gani katong sa LBC kuan gyapon Maranao sounding family name gyapon. Ano dakpan, di ba? Usmo nato sa taon ta tingali to para dito Lanao area o kaha binlan ring Iligan, no? Posible ang Iligan City gihimo nilang gateway, gihimo nilang transshipment, mga crossing ba? Diri bagsak sa Iligan, dayon ipang-distribute sa laing mga lugar. Distribute dito sa Cagayan, distribute dito sa Usamis, distribute dito sa Marawi, Lanao Sur, distribute diri sa mga area na bahin sa Northern Mindanao, Southern Mindanao baron Davao, no? So gihimo nilang kana bang shipment area ang Iligan City. Of course, ang capital dito Kauluhan, no? Dito siguro sa Kauluhan. So, ani Brad, no? Akong una-una ba, kinuntang mga courier companies, sila mismo kuan unta, naapod untay on the part sa ilaha. Kinahanglan pud unta naapoy tulubagon ang kining mga courier companies nganong nakalusot ning anha sa ilaha. Pwede man sila moingon nga gikan dito sa Manila, dito ni mo imbestigador sa Manila kay igo ra man na midawat daw sa Iligan. Oh yes, of course. Siguro ang Iligan nga LBC na in fairness nga na kanila kay kasagaran shipment man gyud joke, no, gikas Manila. So ang problema tuad dito sa Manila. Nganong gidawat? Nganong gidawat sa Manila inspect wala diri sa Iligan. Kay i-deliver man na sa Iligan, idawat ra man animo, di ba? Kung unsa gipadala nga goods o shipment dito o mga epektos baka dito nagikan sa source, meaning gikas Manila. Pag-abot din sa LBC Iligan, di ta maingon nga sad-an ang LBC Iligan kung ano gidawat. Di na gunay shipment. So ang problema tuad dito sa gawas, meaning dito sa source gud mismo. So dapat unta sa source pa lang wala na gi-inspect na gyud, no? Nana sila ilahang x-ray or scanner dito nga makita nila kung unsa na ang content niya ng mao nga mga butang. Anya ang nakaputos sa carbon? Mura gyapon kay giputos gud ni nila. So assuming kung doon na sila scanner. Okay. So ang pag-declare ani nga mga goods, mga sapatos? Okay. So gideklara din na yan na sapatos. So dito mismo ilalam sa lapa-lapa sa sapatos. Nasa sul. Okay. Okay. So ang shipment ano yan, sapatos gud ay. Dili basta-basta kay sapatos ni siya. Dayon kung kanang, di ba, naman kay kanang kuha sa sapatos, tikod. Tikod. Kanang tikod diha bay gibutang. Diha mismo gibutang. Diha sa tikod lapa-lapa, di ba? Diha sa lapa-lapa kay kung yung tikod heel, tikod. Dili na tikod. Kanang sa lapa-lapa mismo. Lapa-lapa mismo. Sa lapa-lapa. Kasagaran ani siguro ang kuha ani mga palm shoes, no, rubber shoes. Sandal magingon. Sandal o rubber shoes, ha? Pambabae. Pambabae na sandal. So, kung imong tan-awon physically, kung di gyud ka mohiling dito, imo gyud laplapan ang lapalapa, di makita kay imong makita ang physical appearance nini, sapatos man, di ba? Kung di nimo tan-awon gyud, so most probably kaning PDEA do na nagtip ani. Nga inanang orasa, moabot diha inyo ng money ang mo-claim sa baggage o package baka muning tawhana doon na nag-tip manis PDEA. So, na magingon din statement we receive information from Manila that a suspected package would arrive in Iligan City which was the subject of apprehension in the presence of Philippine National Police, National Bureau of Investigation. Okay. So, mayon ta, yan, no? Congratulations sa atong PDEA. Congratulations. Daghan man na sila diri yan? Daghan siguro ng PDEA. Discreet ni sila, Brad. As di gani ni sila gyud ingon ta bisan ako committee chairman ani.
di ni sila magpaybaw sa ilahang mga personalidad. Of course. Kay Pero na taga iligan na yung mga pipila ko. na ay mga gakuan gyud standby sa iligan pero Region 10 gyud ang ilang operation all in all pero naani sila grabe ang ilang operation sa ini unya as long as dunay mga A1 information ngailang madawat kana sigurado gyud makuha dayon. So, mingon ta congratulations sa atong PDEA, no? Philippine Drug Enforcement Agency nga sa kalampusan. Although makaingon ta nga sunod-sunod na ni nga kalampusan, we hope nga mas ma-sustain pa ni pinagi sa pagtabang, no? Sa atong mga katawan tabang in the sense nga mutan-aw ta ba kana bang tan-aw dili ka mo usyoso kana bang mo hatag tag impormasyon no natin may balaan mahatag tag mga impormasyon ngadto sa atong mga kapulisan nga inana no atong mga silingan karon diha masuspitsahan nato nga dudahan kay lihok wa na gawas-gawas balay nya manimaho na nga bitang Shabu Factory dito sa Manila may balaan na lang kay baho kayo ang kuan Shabu Factory dito gawas pa sa mga membro sa pamilya labi na tong ga-take na ginadili nga druga no sama sa Shabu may bawaan na ninyo kay ngano di na talagsa na mukaon di kay ganahan pero tingala ka nga magniwang unya pagkahuman ang iyahang ngabil magkaana man siya ka dry brad ang ngabil di mo hiwi di ba mo hiwi mang unya at the same time magsugod nagpamaligyag mga butang mamatikdan na ninyo mamaligya na galing nag mga butang mo na nangita na nagkwarta kung mga wala na inyong kwarta mga wala na inyong mga butang des balay mga wala na inyong cellphone tingala ka wala na tuwa na ni paingon na naslahing kamot mga igsoon ay kapalit ang magtiayon mo nadakpan ani Jay Giner, magtiayon ni lalaki o babae? Murag isa ra ni Brad. Isa ka magtiayon? Lalaki ra? Naman kuno ni asawa pod? Wala gipaila, pero wala gidakop. Kanang lalaki mo gidakop? Okay. So, asa naman ni karon? Wala ni mo ma-interview? Unsay sakyan na gapon? Dili mo tingog? Sa gidala na sa Cagayan. Unsay sakyan na nani nga kuan? Hyundai? So big time gini yan? Big time. Sinaw pa kayo? Sayon ra kay sila mamalit. Sayon nang kakinidaan 7 million na ni pila kay. Sa una yan, doon ay mga report, no? Doon naman to mga kanabang mga amigo sa mga gikas PDEA. Doon ay mga report yan na panalitan. Mupalit na sila mga second hand nga sakyanan. Dito sa Kauluhan, no? Dito sa Manila. Dito sa Manila, second hand, mga slightly used. Dayon, mo na sakyan. Sakyan sa Shabu. Kung makaabot na gikas Kauluhan, ilang trip man na nila yan? Opo, sa sakay barko. Ilang trip na nila from Manila to Mindanao to kining Marawi City. Kung makaabot na dire, ang bill nila is imo na ang sakyanan. Panalitan. Basta makaabot lang. Grabe, no? Imo na ang sakyanan, of course. Ang katong package ila ang kuan package. Kaya ang style nila kana bitong sa interior bitaw sa imong kuan, sa imong spare tire diha nila ipang suksok. Dayon gawa sa interior sa spare tire, doon na pa na sila mga sekretong taguanan dito mismo sa ilalom. Sa flooring bitaw, dito sa ilalom sa flooring sa imong sakyanan bitangan po na nila, papilitan po na nila og kini mga Shabu. Pag abot paliton nilang sakyanan sumula ra kagabiyahe all the way from Manila to Mindanao to Lanao Sur. Kaya pag abot diri sa Lanao Sur imo nang sakyanan pastilan. Sumunod daghan po kayo mga sakyanan nga mga slightly used. Dili ni manggod basta-basta brad. Ibiyahe na nimo. Of course, risk nimo kay ang kuan nimo nga tagaan ka og kuan, tagaan ka kana bang pamasahe, kana bang expenses nimo. Dayon ang sakyanan nga imong driver pag abot Manila to Iligan o Mindanao o Marawi City imo na. Mutoy kuan nimo. Imo na ang sakyanan. Mo daghang kay matintal ani ato mga igsoon usab nga mga maranaw no usbon ako dili noon tanan no dili noon tanan kay daghan man po mga tarong nga mga igsoon nato nga mga maranaw no dili ta mo gamit og term nga Muslim kay Muslim mga maayo man ni sila yan mingon lang tag mga maranaw no mga igsoon nato nga mga maranaw usbon nato dili noon tanan nga mga igsoon nato nga mga maranaw apan kay bawta
na sila mismo kay balo nga inana na gyud katalamak kaayo ang illegal nga droga ditong dapita sa Lanao Sur, Lanao del Norte, dili gaayo sa Lanao del Norte, apan diri sa Lanao Sur nga area. Lanao Sur nga area labi na dinhi sa may Marawi City. Kuan man guni Brad, kana bang usa ka pamaagi sa pagpangitag kwarta nga gamay ang kahago, dako ginansya. Pero ang lagi makadaot man gud. Ginadili sa atong balaod, makadaot sa kinabuhi, makaguba sa pamilya, makadaot sa atong komunidad. Muna angay gid sumpuon, angay gid sumpuon. Og pasalamat ta sa atong mga operatibas PDEA nga ingana gyud kaayo ang ilang subsub nga pagpaningkamot, inubanan usab sa atong PNP o sa NBI sa ilahang pag confiscate ni anang gidili nga droga nga mokabat og 7 million 1 kilo nga shabu dinhis dakbayan sa ila. Gawas sa nakuha sa LBC nga 1 kilo, doon na pay laing 1 kilo kuno dito. Dito mismo sa sakyanan. Dito sa sakyanan. Di mo na. So mingon tayo yan, congratulations sa atong PDEA. Congratulations sa atong PDEA. May tungod niini. Ay nangutanan ako, nag-text kung nahitabo ni sa LBC ang sa paghanguban nga mga courier company. Posible. Daghan kayo, no? Dili lamang mga LBC mga atong courier company, kasi mga mga courier company. Ano po nga tingali, tanawonon po na Brad. Pero lagi, kung wala pa to information nga nakuha gikan sa kauluhan, makalusot gyapon to. Makalusot gyapon to. Makalusot siya kay wa may mga informante. So mo na ka importante nga doon naging mga informants. Ang atong ikabalag-an na yan kay ang atong mga gitawag nga mga Mexican drug cartel misod na kuno din sa Pilipinas. Pastilan. Mexican drug cartel. Kay init naman kayo dito sa US, may expand sila ang ilang operation na ni kuno sa Pilipinas. Pilipinas. So anyway, so congratulations sa atong PDEA. Now balikan na to ang atong kuan yan. Kagahapong adlaw sa atong regular nga session. Atong ipahibaw sa atong mga katawhan nga kagahapong adlaw sa dihang adunay regular nga sesyon sa mga sakop sa Sangguniang Panglungsod giaprobahan na, no? Sa atong Sangguniang Panglungsod ang atong budget ug gawin sa atong gitawag nga 20% City Development Fund o City Development Budget. Nanduma na to nga niadtong miaging semana gi-approve sa Sangguniang Panglungsod ang Supplemental Budget number 1 nga gi-request sa atong mayor sa siyudad sa Iligan. Ami uyon ang Sangguniang Panglungsod, ang atong vice mayor, ang atong tanang mga konsyali sa tumong tungod kay sweldo man ni sa atong mga trabahanteng kaswal, no? Nagkauyon ta niana nga basta sweldo gani sa kaswal dili angay langay-langayon ang sweldo sa atong mga trabahanteng kaswal. So gi-approve na to ang Supplemental Budget number 1. No? Sweldo to sa ato mga kaswal nga aduna gitawag nga mga job order engagement. Gi-approve usab nato sa Sangguniang Panglungsod ang gitawag nga project based nga job order. Kaya nana man na yan, Section 77 sa local government code, di ba? So mayo kay ni Brad, no? At least nalipay kayo ang tanang mga department head sa pagkadungog nila ani ni atong nilabayng session, regular session kay usa ni special session ni Brad last week. Special session. Special session last week. So dako kayo kini og ang atong supplemental budget, ha? Atong supplemental budget dako kay kini og kalipay ang atong mga kaigsunan labi ng kauban sa baho nga at least masiguro na ang ilang sweldo labi na sa pag-abot sa bulan sa Disyembre. Now, gawas atong gi-aprobar nga supplemental budget number 1, kagahapong adlaw sa atong regular na sesyon. Bisan gud ang Panglungsod, of course, headed by atong Vice Mayor Rudy Marso, sa tanang mga konseyalis mi aprobar sa 2014 20% development fund. 20% development fund. Mukabat kini yan og 176 milyones ka pesos. Kapin kung kulang. 176 million 169 193 pesos. Okay. Unsa component ana, Brad? Ang component ani adunay pito ka mga component. Una, kining gitawag nga amortization of loans o kining pagbayad
ato mga gitawag nga mga utang sa syudad sa So iligan. pwede ra gid dito kuhaon. O kay nangutana man ang atong Vice Mayor, mingon man ang atong Vice Mayor, nangutana siya ngadto sa DBM, Department of Budget and Management, nga mamahimo ba nga ang atong 20% development fund magamit sa pagpamayad o mga utang, amortization of loans. Unsa man ning mga utanga pananglitan katong Asian Development Bank Finance nga IBGT kini bus terminal. Panahon pa man ni Franklin Quijano, ni former Mayor Franklin Quijano. Kining bagsakan. Panahon pa man ni Yanyes, no? Yanyes siguro ni nga time, no? Bagsakan and drainage project. Dayon, doon na pud tay loan o utang sa kining DBP, Development Bank of the Philippines Finance nga Solid Waste Management Project. Maoning proyekto ni sa last administration ni former Mayor Lawrence Cruz o ni Dr. Chanilo Ruiz. Kadayon Sa kuan, sanitary CMRF. Dayon doon na pa'y gitawag nga World Bank, Land Bank of the Philippines Finance Project nga Water Supply Project. Maoning proyekto sa nakalabay gapong administrasyon former Mayor Lawrence Cruz o ang atong chairman sa una kaniadto maoman si Attorney Moises Dalisay Jr. ang chairman sa Committee on Water. So tanan-tanan kanilang tulo ka mga proyekto adunay 113 million 158 and 192 pesos. Okay. So nangutana na atong Vice Mayor sa DBM yan kung mahimo ba ning gamiton ang kwarta sa 20% development fund. Ingon ang CDC mamahimo. Ingon ang atong regional director no sa DBM, Department of Budget and Management. Pwede ra. Now, approve na siya. Then kini pong gitawag na bottoms up budgeting counterpart BUB no fund. Adunay 14 milyones. Kita mo yung nagkuana na brad under sa time ni Mayor Lawrence Cruz. Panahon ni Mayor Lawrence Cruz no. Unsa man ning mga BUB project. Kuning bottoms up budgeting program mo ning gitawag nga grassroots participatory budgeting process no. Grassroots participatory budgeting process. 14 milyones ni pananglitan. Kaning enhancement expansion sa upland rice production. Doon counterpart counterpart nato Mga proyekto mo gani sa kabarangayan. Kining enhancement expansion sa OPB corn production, organic vegetable production enhancement support and training. Agriculture may daghan ba? Kadaghanan agriculture mas maayo. Unsa pa? Peanut production enhancement and support and training. Organic spices demonstration farm development and production support. Doon na tayo counterpart. Doon na po funding assistance ang ato mga national government agency, no? NGA. Organic cut flower demonstration farm. Daghan kayo. High value perennial trees and crops. Livestock poultry integration into farming system. Agriculture gyapon. Sustainable agriculture techno promotion and training. Sloping agriculture land technology. Bioorganic processing enterprise, farm tools and implementing distribution for Typhoon Sindong and Pablo affected areas of farmers. Establishments of post-harvest facilities, tissue culture laboratory, farm to market road, fish cage development. Kasagaran na niyan sa agriculture, no? Daghan kayo kay ang recommend ni Brad is coming from the civil society. Fishing facility provision for Sindong affected fisher folks. Home-based food production ug uban pa no tungod sa kataas di nila to tagsa-tagsaon. Basta kaning tanan mo abot ni siya og 14 milyones no 14 million 184 ang atong gibudgetan kato lamang counterpart nato nga funds. Kay kini siya manggod nationally funded ni siya no. Lain-lain nga mga ahensya like for example kanang Department of Agriculture. Kanang mga na-mention nimo nga mga components dito nakuhaon sa Department of Agriculture. Dunay gahiran Department of Agriculture, dunay gikans DULE, Department of Labor, pwede DSWD, naay DSWD, dunay gikas DTI, dunay DNR, dunay gani po DILG.
kining gitawag nga disaster risk reduction and early warning system installation. 1.4 ni million. Dayon ang DILG mo gayon og 980,000. Ang counterpart sa city adunay 420,000. So tanan-tanan kining gitawag nga BUB, bottoms up budgeting o kining grassroots participatory budgeting process mukabat ni siya iyan og 14 million. Kumuto gigahinan gyapon na. Yes. Sa sangguniang panglungsod aprobado na sa sangguniang panglungsod. But this is a regular program na dayon ba sa city. First pa lang naka-avail ang dakbayan sa Iligan niini since last year. Pero kini nga programa sa gobyerno, this will become a regular program. Apil na niini ang highly urbanized cities o katong mga municipalities o ang Iligan yearly kung unsa manggaling ang kinahanglan nga recommendation gikan sa mao nga sa bottoms up budgeting pinagi sa representation from the local government unit sa atong civil society, ilan nang i-endorse na pod ngadto sa DILG. Pangitaan na po dayon nagkwarta. Anyway yan, bottoms up is 14 million. Construction of evacuation center, counterpart 1, 500. Rehabilitation sa slaughterhouse. So, doon na to'y counterpart. Kay counterpart, tungod kay nga itong national agency nini, katong nalimot ko sa usak ahensya niyan, na murag under gapon sa Department of Agriculture. Doon na tayo counterpart pa nga 7,500,000, 7.5. Rehab. Rehab. Okay, total rehab yun yan. So, kaning slaughterhouse. Wow. Kaning 7.5, counterpart pa lang ni siya. Kinumduman ako, nakitay ng usog ani, ang sangguniang panglungsod, yan itong panahon ni former Mayor Lawrence Cruz. Kami offer man, nakadibay yan, National Meat Inspection Service. Okay. National Meat Inspection Service. Okay, murag na behind naman gud ang ating slaughterhouse. Slaughterhouse, yun na naging total rehab. Sa unang panahon yan, panahon ni Mayor Yanez, gitawag ng Class A, Double A. Mo ba? Oo, Double A kuno ning slaughterhouse na to. Unya, wala ma-maintain og maayo. Ang kuno na to na, wala gid na ma-maintain sa mga nanglabay mga administrasyon. No? Muna karon, doon ay 7.5 million nga counterpart fund. Dahil doon na tayo fund to market roads nga mukabat og 30 milyones. 30 million. Wow. Ang fund to market roads. Naba indication niya sa mga kabukiran. Wala barangay na. Asa? Road improvement gikas Kabaksanan to Hindang. Kabaksanan to Hindang. Attention mo sa Kabaksanan, Hindang. Doon ay 5 million ninyo diha. I-approval sa ganyan panglungsod sa atong Vice Mayor. Kabaksanan to Hindang. Mga barangay captain din na si Kabaksanan. Sa Kabaksanan si tingnan ani. Kalimot man ko brad. Silang i-review lang niya kinaminumanan nimo. Na ako'y mga kailang nga pastor dito sa Sibugay area, parehas lang apelyido. Kisa man. Kajot lang. Hinunumi lang. Andilab. Andilab. Si Romel. Romel Amdilab. Romel Amdilab. Sa Indang. Sa Indang, Gutierrez. Okay. Kapasan ng amigo nato na diha. Amigo nato na nga mga kapitan. Kabaksanan to Indang, adun na mo road improvement diha, 5 million. Road improvement. Ang ako lang ha, basig mabutang na dito sa asa tong lugar nga lugait na. Dito ni Skuan. Lahi Hindang kay doon naman boundary sa dito. Basta siguro doon nga. kung musubay ka Kabaksanan to Hindang, doon na may 5 million diyan. Namidaw dagan ko naminaw taga Kabaksanan to Hindang. Attention mo diyan mga katawan sa Kabaksanan to Hindang, doon na mo 5 milyones. Pag-repair, pag-improve sa inyong dalan diha gikas Kabaksanan patubang ato Hindang. Mayo tong sa may kawayanan unahon ba katong naay grabe kayong lugar din nga tubiga kayo. Now, as road improvement, Sitio Linanot from Barangay Bunawan to Kabaksanan, including box culvert, 5 million. Ano na? Sitio Linanot, diyan is Bunawan. Kinsa may kapitan sa Bunawan be? Kaila ka. Ako na may mga tanan nimo. Kaila ka. Sitio Linanot, Barangay Bunawan. To Kabaksanan. Na, limot na. Ilan ako ni Migo na ako ni. Migo na ako ni. Susugod. Nalimot ta. Abi na ako kakulay road improvement from Dikila, Sindante. Ipon. Tanawa lagi.
Ay, Stick kalimot. boy man, stick boy semblante. Oh, ay, Wa ka kaila sa iyang family name. Sa iyang Angga. Angga, tick boy na siya. Engineer tick boy semblante. Apo ay nahimo og mga design. Kita ko ana. Kabaksanan to hindang 5 million linanot. Attention mo dias Bunawan. Nabay tay DSP cab dia Bunawan. Linanot. Bunawan to kabaksanan including box culvert aduna mo 5 million. 5 million na inyo diyang budget. Buhat na dahil nag-program mo. I-approve na sa atong vice mayor, sa atong mga sakop sa kuniyang panglungsod. Ay nyo kalimtan. Of course, pinagis pagpadingka mo to sab sa atong mayor. Of course. In with due respect sa atong mayor, no? Mo lagi na moingon tayo nga kung adunay maayong pagtinabangay, adunay maayong communication, mas maayo yun. Nasa maayo. Ganin na muntag. So man to. Ganin na muntag. Nasa man ka ganin na buntag. Interview ko nga to speakers station. Interview na ka. Dayon. Mayo man. Mayo, kini morning mga tinguha nga gusto nato makuha, brad. Dayon. Ako nakula. Unsa may Nakalitan gani ko kay unsa may tungod-tanan nimo didto? kabahin sa atong committee sa water. Dayon. Ang project katong atong dako nga proyekto, katong remaining nga kwarta Dayon. nga ato batong tagaan og authority ang mayor kabahin niadto ingko nga wala pa kay gitun-an pa na sa konseho pod, no. Pero para nako mas maayo nga ing ana nga situation. Mas maayo. Para ingon ba siya nga ikaw na po sunod interview ha. Pero sa Matawag na sa inyo. Interview dito para po ang imong tingog, no? Sa mga katawhan o at least sinugdanan na ni nga kuan na gyud ingon pa sa uban. Sa man ni ceasefire. Ingon pa Jojo Bura, wala lips to lips na. Ha? Lips to lips na. Kini Jojo Bura, kani kita ang paglalat sa mga magnolohiya ra na siya. Lips to lips na ang sangguniang panglungsod. Kuan na siya. Unsay term ana, brad? Murag basta lips to lips muna na siya. Dayon road improvement gikas Digkilaan, pension mo taga Digkilaan to Lanipaw, passing Sironay, including bridge construction and expenses related to road right of way. Uy, dako niyan, 20 milyones pesos. 20 million. Wow, attention mo diyan, no? Digkilaan. Kasi kapitan. Babae na. Babae. Dunya akong tawagan niya. Asawang Magaro. Dunya akong tawagan. Ang former kapitan is Toto. Toto. Karon si Magaro yan. Nancy. Ano ba? Improvement Digkilaan to Lanipaw 20 million. Si Runay apil na ni bridge construction. Padung adto sa Lanipaw. Kasi kapitan sa Lanipaw. Sabi. Mo last Pareha pa mo 20 million. Establishment sa sanitary landfill phase 1 man to stone, no? Sa nato dulag to. Establishment sa sanitary landfill phase 1A adunay 6 million 22,063. Additional funds for sanitary landfill phase 1B 4,804,049. Nana sila makuha, brad. Nana sila magamit. So 176 million 169 and 193 pesos. Wow! 176 milyones na pesos. 169,193 pesos. 176 million 169,000 and 193 pesos. Gi-approve ni kagahapon adlaw sa atong Vice Mayor dinuyugan sa atong mga konsyali sa Dakbayan sa Iligan ang atong 2014 20% development fund sa Siyudad sa Iligan sa tumong og tinguha lakip na usab ang atong BUB, lakip na usab ang atong slaughterhouse, la sanitary landfill sa tumong og tinguha nga mahatagan og kalambuan ang atong mga kabaranggayan. Wow, nana na yan. Approve man nato kagahapon adlaw. Mula gina yan nga basta grasya sa Ginoo para sa katawhan sa mula gina yan basta dunay kanabang panag istorya, dunay kanabang matawag nato pag sinabtanay os Marisa, gwapa kayo. Siksi pa gyud. Tamsi. Kimo og tamsi, tambok na siksi. Anyway, yan wala tayo oras yan. Gani diri gyapon water and sanitation facility nangyapon. Dako gyapon po ni. Mayo 400,000 kapin. Anyway, yan, wala tayo oras. Saka na lang sa atong station manager, si Ramil Umburong. Sa atong kauban speakers lawag, si Jerky Yu. Kini nyo mga alagad sa kanginan.
City Councilor Ariel Parino Anghay. O City Councilor Bayani Ariola. Salamat, may buntag, Iligan. God bless Iligan.